Magandang araw po. Ako po ang kapatid na June Miranda at welcome po sa isa na namang episode ng Inspired by Faith. Sa pagkakataong ito, ihatid po namin sa inyo ang kwento ni na kapatid na Rogelio at Analisa Manapol mula po sa lokal ng San Miguel, District Ecclesiastico ng Bulacan North. Hindi po madali ang paglusong sa buhay may asawa. Kailangan po itong paghandaan at pagplanuhang mabuti. Kailangan ding nakatalaga ang isip at damdamin ng isang lalaki o babae na lulusong sa ganitong estado po ng buhay. Alamin po natin ang kwento ng pag-ibig ni na kapatid na Rogelio at Analisa, kung ano po ang kanilang naging inspirasyon na mag-asawa para sa kanilang masayang pagkataguyod ng kanilang pagkasama at ng kanilang sambahayan sa kabila po ng hindi pangkaraniwang sitwasyon. Ako po si kapatid na Rogelio N. Manapol Jr. mula po sa distrito ng Bulacan North. Ako po ay may tungkulin bilang isang diakono. Sa ngayon po sa kasalukuyan ako ay nagtatrabaho po sa lokal na pamahalaan ng bayan ng San Miguel sa opisina po ng pagpaplano at pagpapaunlad. Ako po si Analisa Mendoza Manapol po. Taga-lokal po ng San Miguel, distrito ng Bulacan North. Hindi man tubong San Miguel, Bulacan si kapatid na Rogelio, ay dito naman ipinagpad ng kapalaran ang kanyang sambahayan. Ako tubo po akong Candaba, Pampanga. So, nung araw po kasi mahirap ang pag-aaral sa bukid. Sa dulo po kasi kami noon. Kaya lumipat po kami dito sa bayan ng San Miguel. So doon ako nag-aral ng elementarya hanggang sa high school. Pagkayari po noon, nag-aral naman po ako sa Kabanatuan. Kumuha po ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Nag-apply po ako sa pamahalang bayan, lokal na pamahalang bayan ng San Miguel. So napasok naman po ako. Sa panahon ng pagkatrabaho sa lokal na pamahalaan ng San Miguel, ay nakilala ni kapatid na Rogelio si kapatid na Analisa. So sa umpisa po, hindi naman po gano'ng kadali yung pagkikiwala. Hindi ka pa regular, saan opisina ka malilipat. So nagkaroon po ng pagkakataon, nagkaroon ng bakanting pwesto. So in-applyan ko po. Fit naman po doon sa pinag-aralan ko, may kinalaman. Nakita po ako sa graduation po ng high school ng alkalde po ng aming bayan. Doon po niya ako kinuha para maging empleyado po ng munisipyo. Ano po ako, doon po niya ako nilagay sa nagsesedula po. Taga-issue po ng sedula. Nung nauna po sa akin sa munisipyo, nung pumasok ako ng October 2006 po yon, October 2006. So, nung umpisa po nakita ko siya, aminin po natin kasi first impression po talaga makikita yung nagandahan talaga ako. Pero hindi pa naman siyempre hanggang sa magkasama kami sa opisina, gano'n. So, nade-develop po siguro, gano'n. Maituturing nakakaiba ang kwento ng pag-ibig ng dalawa dahil sa kalagayang pisikal ni kapatid na Analisa. Pinanganak po akong walang mga paa ng aking nanay. Nag-aaral po ako, binubuhat lamang po ako ng aking tatay, sinusundo hatid po. Pag naman po wala pong aking tatay or nanay, yung aking naman pong kapatid ang naghahatid sundo sa akin sa eskwelahan po. 7 po kami, pang-anim po ako sa aming magkakapatid. Pinanganak po akong ganito. Ganito man ang kanyang kalagayan ay sinikap niya makagawa ng mga bagay para makatulong sa tahanan. Mula po nung bata po ako, hindi po ako nakakalakad sa labas, sa ibang lugar. Pero sa loob po ng bahay namin, naglalakad po ako, nakakapagluto po ako, nakakapaglaba. Nakakagawa po sa gawaing bahay. Tapos yung akin pong magulang, sila pong nagtsatsagang maghatid sundo po sa akin sa eskwelahan po. Sila po ang
Lagi po nandiyan po sa akin ng mga panahong ako po ay single po. Hindi naman po sa inaangat ko po yung sarili ko po. Mas mahilig po kasi ako sa kanila. Ako po yung maglinis ng bahay, magluto. Mas gusto ko po kasi yung may ginagawa po ako kaysa po yung yung wala pong ginagawa, nakatambay. May mga kapatid ko po, tulong-tulong po kaming ihahatid po nila ako sa eskwelahan. Pagka di po pwede po ang aking magulang, pinapasan po ako, binubuhat. Minsan po, pag wala po kaming bike, si mama po ang magpe-pedicab naman po para sunduin po ako. Hindi maiwasang maranasan ni kapatid na Analisa ang malungkot dahil sa kanyang kalagayan. Subalit sa tulong ng kanyang mga mahal sa buhay, ay natutuhan din niya itong tanggapin. Nung first time ko po nag-aral, kinder po yun eh. Iniwanan po ako ng aking nanay sa eskwelahan. Umiyak po ako kasi hindi ko po kayang magpaiwan mag-isa. Hanggang sa nag-stop po muna ako ng 1 taon bago po ulit nagpatuloy po sa pag-aaral. Kumbaga po sa nag-ipon lang po ng lakas sa loob para humarap po sa mga ibang bata. Hanggang sa natuto na po na iiwanan na lang ako sa school. Sa mga ibang section po, meron po mga kapwa ko rin po mga bata, tutuksuhin ka. Pero hindi ko naman din po pinapansin. Nung una lang po talaga, mahirap. Pero hanggang sa natanggap ko na rin po yung sitwasyon ko po na hindi lahat ng tao tatanggapin po yung sitwasyon ko. Pero ang pinakamalaga po, tanggap ko po yung sarili ko. Totoong mahirap ang kalagayan ni kapatid na Analisa. Hindi maiiwasang maikumpara niya ang sarili sa iba. Hindi rin maiiwasang makita ito ng ibang tao na kanyang nakakasalamuha. Subalit nang makita si ni kapatid na Rogelio, ay hindi ang kapansanan ang nakita sa kanya. Hindi rin awa ang nadama, kundi paghanga. Nung nauna po sa akin sa munisipyo, nung pumasok ako ng October 2006 po yun. October 2006. So, nung umpisa po nakita ko siya, aminin po natin kasi first impression po talaga makikita yung nagandahan talaga. Pero hindi pa naman siyempre hanggang sa magkasama kami sa opisina, gano'n. So, nagde-develop po siguro, gano'n. Ano po ang unang-unang naka-attract sa inyo kay Kaana? Pag-uugali ba? Yung kanyang pagiging mabait ba? Dalawang bagay po. Yung una, siyempre yung attraction po sa mukha, maganda siya. Tapos sa ganong kalagayan niya, naghahanap buhay siya. Ito matatag to. Tapos ako po, sabi ko, nanalangin po ako, sabi ko, kung ikaw ibibigay sa akin, ikaw, ganun po eh. Kasi ako po naniniwala talaga yung mabait na asawa galing sa Panginoon. Ang kanyang pananampalataya na ang mabuting asawa ay nagmumula sa Diyos, ay nilakipan din ni kapatid na Rogelio ng pagkisikap upang mapaibig si kapatid na Analisa. Ano po, madalas po siya, binibili ko siya ng merienda, yung bandwidth. Merienda po yung bandwidth. Hindi po siya nagbibigay ng flower. Hindi po ako nagbibigay. Puro merienda na. Bagay. Chocolates. Kayo taga-bili. Pero siya nagtaga-bayad. Hindi, ako po. Tapos hanggang sa makilala, magpunta po ako sa kanila, nakilala ko yung magulang nila. Dahil sa pagtityaga ay napasagot ni kapatid na Rogelio si kapatid na Analisa. Mula doon ay matyagang pinagplanuhan at pinaghandaan nilang dalawa ang paglusong sa buhay may asawa. Nung una po, sinasabayan po nila mama si Don po na dinidiscourage po kasi na kaya mo ba yan kasi ganyan yung sitwasyon niya. Kapag kinuha mo yan, ikaw ang magiging responsibilidad sa lahat. Ultimo sa pagbili, sa pamamalengke, ikaw lahat bang aaruga sa kanya. Sabi naman niya,
kaya daw po niya. Kaya daw po niya akong panagutan, kaya daw po niyang maging ama, magiging anak namin sa hinaharap. Pumayag na din po kami magulang. Saka bago po sa nagpaalam, araw-araw naman po, nandun din po sa bahay namin, nakikita po yung sitwasyon ng buhay ko, yung pagkilos ko po, paggalaw, nakikita po sila ng aking magulang. Hindi tutol ang mga magulang ni kapatid na Analisa sa plano nila kapatid na Rogelio. Subalit, sila mismo ang unang nagsasabi na dapat itong pag-isipang mabuti. Baka sa bandang huli ay pagkisihan nila ang paglusong nila sa buhay may asawa. Alamin po natin ang sumunod na pangyayari sa pagbabalik ng Inspired by Faith. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Sa kabila ng mga pag-aalala at agam-agam ng mga magulang ni kapatid na Analisa, sa tiyak na magiging mahirap na kalagayan ng pagkasama nilang dalawa ay hindi na bago ang pasya nila. Pinatunayan ni kapatid na Rogelio ang malinis at wagas niyang hangarin at pagmamahal kay kapatid na Analisa. 5 years po. 5 years. 5 years po. Tagal din, ha? Opo. Kasi nag-ipon pa po kami ng pagpasal. 2007. Opo. 2011 po kami pinasal. Parehas naman po kasi kami nagtatrabaho sa munisipyo, kaya monthly, nahuhulugan po namin yung savings po namin. Hanggang sa, ayun, nakaipon na po ng kaya na po magpakasal. Opo. Nag-aya na po siya, sa aking magulang, nagtapat na po siya na gusto na po niya magpakasal. Paano po kayo nagtapat sa magulang? May dala kayong panangga sa... Wala. Kwento niyo nga kami kanina. Nung girlfriend, boyfriend, open naman po ako sa kanila. Lagi po ang pupunta. Tapos ang sabi ko, nung... ang naipon po namin, kuha ng 100,000 kinausap, nag-canvas ako. Sabi, ay, hindi na ito ha. Sabi ko gano'n. Hindi na itong pampakasal. Ako, kurang 100 lang na yun. Tapos, kinausap po yung magulang ko, saka magulang niya. Yun po, nag-ano lang. Nagsita kayo ng kasal. Lubos niyang pinaghandaan ang kanilang pagkasama. Maging ang kanilang tutuluyan ay tiniyak agad ni kapatid na Rogelio. Bago pa lang kami ikakasal nun, sabi ko, nagpa-reserve na agad ako ng titira namin. Apartment talaga. So, 2 months before na kami bago ikasal, pina-reserve ko na talaga yun. Naglagay na ako ng gamit doon. Hinakot ko nang igamit ko po doon Kasi alam ko doon na kami talaga. Madaling sabi ko talaga, pinlano ko din po talaga yun. Labis ang pagkapasalamat ni kapatid na Rogelio na si kapatid na Analisa ang kanyang naging kabiyak. Meron
Meron na po kaming 2 anak. Yung panganay po namin is lalaki po. 11 years old po. Ano pangalan? Anderson po. Yung pong bunso, si Adriana po, 7 years old po. Sila po pareho, nag-aaral po dito po sa elementary. Isang grade 5 po, saka isang grade 2. Mga laki na mo pala, Opo. no? Isang lalaki. Sila po yung mga katuwang ko po sa gawaing bahay. Kumari po, simpleng paglalagay po ng mga plato sa lamesa, sila na po ang gumagawa po doon. Kumusta po? Paano po yung pag-aalaga sa baby since kayo po ay ganyan ng kalagayan nung kayo po ay magkaroon ng first baby? Sino po ang nag-aasikaso, nagpapaligo? Kwentuhan nyo kami sa pagiging nanay po ninyo. Sa umpisa po, mahirap po, lalo po nung buntis po ako kasi ang hirap po para po sa akin maglakad po. Nakakalakad naman po ako pero sa bahay po na doon po, naglalakad po ako. Alam po sa labas, hindi po ako naglalakad. Mahirap po kasi yung pong kailangan kumilos po talaga ako ng dahan-dahan na wag madudulas kasi po yung tiyan ko po halos sumayad po kasi sa sahig. Ganun po, dahil malaki po. Sa umpisa, hindi naman po kasi nag-aalaga naman po ako ng mga pamangkin ko po eh. Kaya marunong na din po ako sa pag-aalaga po ng mga bata. Ilang pong, madami po silang naging pamangkin ko dahil 7 nga po kami, pang-6 po ako. Tinaguyod ko po mag-isa, pati ko yung second baby na ako lang. Kami lang po kasi 2 sa bahay dahil nakabukod po kami. Sila mama po, padalaw-dalaw lang. Pag may mga kailangan, dadalat po. Pero sa pag-aalaga po, puro po ako. Tagaluto, tagalinis, tagapaligo po ng mga bata. Nung nanganak po siya noong unang anak namin, cesarean po siya eh. So, minsan po nagpapatunaw ako sa biyan ako, pumupunta sila doon. Pagka maalis po ako galing trabaho. Pagdating ko po, sa gabi ako nagpapadede ng bata, ganun po. Lalo nung sa umpisa. Tapos nung okay na siya, pag nandun po ako, talaga kung ano yung gagawin ginagawa. Pagka galing ko ng trabaho. Magkatuwang na hinarap ng dalawa ang hamon at hirap ng buhay may asawa upang maitaguyod ang kanilang sambahayan. Struggle, nung nagkaanak na po kami, so maiiba po yung financial, iba yung financial, madadagdagan. So, sa umpisa po talaga, sabihin natin talagang parang, maghihigpit ka talaga ng sinturon. Yun ang mga struggle. Sabi ko nga, mapananganlin ako. Nanalangin lagi ako. Tinutugon naman po. Nag-online selling po ako ng mga alahas. Pero hindi man po gano'ng kalakas ang kita. Nakakatulong naman po para po kahit pa paano po maitulong po ako sa aking mga anak. Sabi ko nga po, bago kami magpakasal, talagang handa ko talaga yung sarili ko. Alam ko yun na hindi siya makakagalaw, alam ko hindi siya limited ng niya. Sabi ko, ako gagawa. Paplanuhin ko, anong oras ako bibili, lahat po nakaplano yun. Araw-araw. The same, ngayon po, sa ngayon din, may oras ako ng gising, may oras ako ng pagtupad, may oras, lahat po. Kung nagkakaiba man po may mga ibang pangyayari, mag-a-adjust po ako. Pero yung normal na po yun, yun po yung sinusunod ko talaga. Masaya po ba kayo nung nagagawa? Oo, masaya po. Masaya po ako nagagawa ko po. Ang hirap-hirap naman dito. Ako pa magbubuhat sa asawa. Hindi niyo ba naiisip? Ay, hindi po. Wala pong ganon. Hindi katiting na wala akong naisip na ganon. Wala po na. Ang dahilan ng ganitong damdamin ni na kapatid na Rogelio at Annalisa ay ang kanilang pagsampalataya na ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng mabuting asawa. Siya po ikaloob sa akin ng Panginoon Diyos talaga. Yun po ang matibay na nag-ano sa akin. Binigay ka sa akin, lang. Pangalaga. Opo. Puro po talaga pagmamahal talaga siya. Lahat po talaga gagawin. Masampalataya po na sa takdang panahon ka ako, meron din magmamahal sa akin tapat at totoo. At siya po yung dumating yung mga oras ko. Siya po ay kaloob po ng ating Ama para po sa akin.
binigyan po ako ng mabuting kapalaran. Yun po laging pinapanalangin ko eh. Ako po sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kasi Annalisa po ang binigay niya sa akin na makasama habang. Para kay kapatid na Annalisa, higit pa sa asawa ang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos. Sa po ang naging katuwang po sa buhay, siya na rin po ang nagsisilbing mga hakbang sa aking mga pang-araw-araw na tahakin sa buhay. Dahil siya rin po ang nagsisilbing aking mga pa. Yun nga po, limitado lang yung galaw niya, pero siyang gustong bilhin, hindi niya mabili. So, ako po ang gumaganap po. Pero siyang gustong abutin, hindi niya kaya abutin. Ako po nag-aabot sa kanya. Pero siyang gustong padahan, ako po nakakasama. Ang nagbibigay ng inspirasyon sa kanilang dalawa ay ang kanilang matibay na pananampalataya. Hindi po masasabi sa salitang masaya lang. Talagang yung pagmamahalan nyo, may anak kayo, talaga nakikita mo. Andun lahat yung sumasamba kayo. Talagang di mapaliwanag ng salita na basta masaya lang, hindi. Basta iba yung saya, hindi masasabi ng isang salitang masaya lang. Hindi mo maipaliwanag. Yung lagi pong pananalangin. So lahat po nung ginagawa ko, alam ko pang mahirap, lagi po ako nananalangin sa akin. Natulungan niya ako, palakasin niya ako. Hindi niya ako pinabayaan. Hindi ko po makakayang lahat ng ito kung hindi po siguro akong Iglesia ni Cristo. Hindi po ako hinaan ng loob. Dahil meron po ako laging Diyos na kasama. Kaya sa araw-araw po, patuloy po lumaban para magkaroon po tayo ng lakas ng loob na harapin ang araw-araw ng buhay. Ano man po maging sitwasyon ng buhay. Maging ganito man po o isang normal na tao. Ang prioridad ng mag-asawa ay ang paglilingkod nila sa Panginoong Diyos. Bunga na rin ng kanilang matibay na pananalig na kung hindi man madali at hindi perpekto ang buhay sa mundo ngayon, ay may nakalaan na buhay na maluwalhati para sa kanyang mga hinirang. Sa akin po, yung una-una, may tungkulin po ako. Talagang, yun po, kauna-unahan talaga sa akin. Sa pagsamba po, lagi ko po siyang inahatid. Tapos pag ako naman po tutupad, kasama po nung anak ko. Yung pinakadakilang araw na sa takdang panahon na pare-pareho po nating makakamtan. Yun po ang pinaka na inaasam po namin tinatanaw, isang katawang maluwalhati, katawang kumpleto, katawang hindi na magkakasakit pagdating po ng araw ng pag-uukong. Dahil sa pananampalataya na ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa bawat isa ng mabuting kabiyak, ay nagagawang ipagtagumpay ni kapatid na Rogelio at kapatid na Annalisa ang kanilang masayang pagkasama bilang mag-asawa, kasama ang kanilang mga anak na ibiniyaya sa kanila ng Panginoong Diyos. Inspirado sila sa kanilang pagmamahalan, sa kanilang pagdadala ng sambahayan. Higit sa lahat, inspirado sila sa mga paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sana po ay naibigan ninyo ang isa na namang episode ng Inspired by Faith at kayo man ay na-inspire sa kwento ni na kapatid na Annalisa at kapatid na Rogelio. Ako po ang kapatid na Jun Miranda, hanggang sa muli.